Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Atin namang i-analyze ang isa pang mabigatang naging laban sa round number 8 between Abdu Satorov ng Uzbekistan at Parham Magsudlu ng Iran. Ayan. Nako, matindi na ito. Alam nyo ba si Magsudlu pagka naglaro yan, di ba yung mukha pa lang yan mala Ivan Chuk na mala Mikhail Talan dating malakas ang dating Pero tingnan natin kung kaya niya bang tibagin ang leading na si Nodirbek Abdu Satorov? Ang ginawa nag-E4, C5, bakbakan ito, Sicilian, D6, open Sicilian ang pinasok, Knight F6, Knight C3, itinira ni Magsudlu ang legendary Najdorf at H3 naman ang ginamit. Adams variation naman yan. Ito yung malakas na linya pero hindi masyadong marami pa ang database content. Nag-E5, Knight B3, Bishop E7, develop lang, angat lang din, Bishop E6, at another interesting move, Queen F3, para makapag-castling kagad ng mabilis, Knight BD7, at nag-G4. Ayun, medyo kakaiba ang mix ng preparasyon dito. Mag-G5 para istorbohin kagad ang kingside, nag-H6, pang-agap lang, at nag-castle queenside na, Rook C8, very typical sa Sicilian mga kamatsas, sa mga Sicilian player dyan. Kasi pamreasure kagad sa C-file yan At nag-Knight D5, ayan, para manikip kagad ang space ng puti. Knight to F8, paiikutin to G6, nag-Bishop D3 develop. At yan ang lumalabas na new move, novelty sa bakbakan na ito mga kamatsas, dahil sa mga normal lines, King B1 talaga yan para iiwas sa C-file pressure. Okay, pero nag-Bishop D3 dito at nag-Knight G6. Ayun, control lang sa mga strong squares. Nag-Rook HE1 to centralize the Rook dahil yung Black King ay hindi pa po nagkakastle So, kinonsentrate muna ni Abdu na ang tori niya ay nasa sentro para magkabukasan man, ready na. Knight D7, ayan. At si Magsudlu naman, panay ang hanap ng mga pang-islog-islog para abangan na, kasi pinakikiramdaman ni Abdu si Parham na mag-castle Alam nyo kapag nag-castling dito, bubombahin kasi ni Abdu yan nakaporma na yan May pang-trick si Abdu na kala mo sentro ang focus. Hindi, kingside yan. Nag-King B1, Bishop G5, ayaw mag-castling, no? At nag-C4 para mabind ang knight sa D5, nag-castling na, ayan na. Dahil nag-castling na, tingnan natin kung ano ang gagawing treatment dito, plano. Bishop F1, Knight to H4, atake sa Queen, kinapture, nakipagsabayan muna, H takes G5, ayan, at nag-Queen to D3, Knight G6 bumalik, para i-transfer ang Knight sa strong square, nag-Knight E3, ayun. At para atakihin ang weak D6 pawn, Rook C6 dinipensahan muna, nag-Queen D2 para makaiwas sa tempo na paparating, nag-B6, kasi may mga Knight A5 na pangkulit. So nag-B6 muna at nag-Knight D5, binalik ang strong Knight, nag-A5 para A4 at maalis ang Knight na kumukontrol sa C5 para maiporma ang Knight na ganon. Ayan ang mga malakasang pwesto dyan, nag-A4. Para maiwasan na yung pang-istorbong paparating na A4, pinasok ang Knight at nag-Rook E3. Yan. Ito yung mga hinahangaan ko sa mga malalakas na player mga kamatsas. Yung mga ganitong, kasi dito medyo makunat di ba? Wala ka namang maisip na atake, kailangan namang puwersahin. Pero itong Rook E3, yan ang mga binibili dyan, yung mga simpleng islog, pero nakakapagpa-improve ng posisyon. Islog din G6, di ba? King G7, Rook H8, nag-Knight C3, bumalik, sa B5 naman paiikutin. Positional understanding ang labanan. Knight F6, F3, ayan, para solid yung E4 kasi hindi pwede mag-Knight B5, may bitin sa pawn E4 King H7, interesting, bakit hindi sa G7? Para may Rook H8. At bakit dyan nilagay? Nag-Knight to D5, nag-King G7, ayun, medyo naguguluhan dito si Parham. Ano ba yung gagawin niyang kunat? Ayan, at ayun, bumalagbag na, nag-H4 na dito. Pero kung evaluation bar po ang ating pagtutuunan ng pansin, pabor sa black So H4, nag-Bishop takes Knight, C takes and the Rook C8. Pero may tanong ako, baka tanong nyo din ito mga kamatsas. Sa ganitong posisyon,
Bakit hindi kinapture ang libreng pawn? Ano ang mayroon? Magda knight takes f4, e takes f4, and magro-rook e1. Ayun, para mabawi yung pawn sa f4. Paano kung i-g5 coach? Para ipako yan, matibay na. Magku-queen c3, then later on e5, rook takes, and mape-pressure ang pawn g5. May kalaliman lang, malalim. Yan, nakapin. Lalim ng natanaw dito, no? Galing. Balik tayo sa bishop takes, c takes, rook c8, nag h takes g5, and nag knight h7. Minarkahan ng bad move si Magsudlo. Pero ang purpose lang naman ng knight h7 para simpleng bawiin ang pawn sa g5. Pero bakit bad move? Dapat daw knight to d7 para mababawi din naman yung pawn. Tingnan natin ano diferensya ng knight h7 na ginawa. Bishop to a6 ang ginawa, rook c7, rook c1, at nakipagpalitan, queen takes c1, knight takes g5, at nag queen c6 pumasok. Pero mukhang maporma lang pero walang threat eh. Kasi yung pawn b6 and d6 covered naman ng queen, pero bakit pumasok? Kaya naging questionable sa computer engine. Dapat daw po ang mas tumbok na tira ay rook c3. Ayun, para rook c7. Ayun, oo nga no. Mas on point ito, may rook c8 din na paparating, mga ganon. Tamang control lang muna. Pero balik tayo sa ginawang queen c6, knight g2 nang ulit, rook c3 iwas, knight e1 nang ulit para atakin ng weak pawn f3. Knight d2 dinipensahan muna at dito nag rook c8. Ayun, para bababa sa h1, mga ngalikot sa ilalim. Nag rook e3 paalis. Nag rook h2 counter attack si Magsudlo. Knight f1. Okay, may atake. Knight c2, grabe namang mga timplahan ito. Nakabitin ng torre pero bitin din ng torre sa e3. May paparating pang knight b4. Grabe mga nakita ah. Rook c3, knight b4. Ayun, para mag-gain ng tempo. At dito mga kamatsas, what a move. Excellent move. Ano kaya ang nakita ni Abdu Satorov at ginawa niya yun eh. Galing eh. Nakita, natumbukan eh. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Knight takes h2. Excellent move. Ayun, nag-sacrifice na ng queen. Ito yung mga kahanga-hangang parte sa paglalaro mga kamatsas. Ang puhunan dito, hindi lamang kaalaman at experience. Ang puhunan ay talagang tapang din. Sacrifice queen yan no, sa napaka-crucial game na ito. Knight e6 para mapigilan ang c7. Pero ang pinanghahawakan dito ni Abdu Satorov, yes, wala nga siyang queen. Pero tingnan nyo po ang strong pass pawn na halos hindi rin makakagalaw ang queen niya, hindi rin makaka-activate dahil sa kakaintindi sa strong pass pawn na paparating. Yan din ang kapalit, no, compensation na ikinarga dito ni Abdu Satorov. Nag-knight c7, knight to f1. Ayun, paikot. Nakita nyo po yun. No? Queen e8, threat ang pawn, bishop d5. Siyempre, kailangan alagaan yan, b5. At nag-knight e3. Nako. Sumablay din dito si Abdu. Blunderations ang nilagay mga kamatsas. Double question mark. Dapat daw pontira ay persado na palang capturing yan. Knight takes b5, rook b3. At kapag nag-knight to d4, magro-rook b6. Mga ganyan-ganyan lang. Timing lang. As long as kayang pangalagaan ang strong C pass pawn, solve na solve ang puti dito mga kamatsas. Then later on, saka gisingin ito, dalhin sa kung papaano pa mapapalakas yan. Pero balik tayo sa ginawang knight to e3, nag-b takes a4, and nag-rook c2. Another bad move by Abdu Satorov. Nagkasunod-sunod. Bakit kaya gumanyan? Para makaiwas sa knight b5 na paparating. Pero dapat daw po ang tira ay king a2. Yun lang. Napakabigat naman ng tira na yan. Halos hindi mapansin. King lang pala. Balik tayo sa rook c2, queen to b8. Nako, Prantex din. Queen h8 much better para may mga kalikot. Sa kabila pala ang kalikot. Hindi dito sa sasalubong. Queen b8, bishop c4, good move. a3, knight d5, knight e6, nag b3. Ayun, para makiking a2. Ayan, pero bad move pa rin. Nako, dilubyo na nangyari kay Abdu. Dapat daw po tira dito g5. Nako naman. Sino ba naman makakaisip ng ng g5 na yan?
O balik tayo sa tirang B3, Knight D4. Ayun, hindi rin nakita. Time check tayo, mahaba pa naman oras, no? O dapat daw Queen A7 para may mga sundutatious. Ayan, bago yun, sundutatious mga kamadyas. Whew. Ayan na, Knight D4, inatake ang Rook. Mapurma nga naman, ano? Okay, kaya nga lang, naiwanan nyo si 7, naka-istorbo. Queen H8 at nag-Rook D2, good move. Nako, eto na. Planning to capture the Knight. Then Bishop A6 to follow. Nako, yun na yung paparating. Queen H1 check. King A2. Queen C1, good move. Gawin na ang lahat ng panggugulo na po pwedeng gawin. Pero syempre, kailangang umiwas. Basta importante dito magkaroon ng proteksyon ang B2 square. At nag-A4. Ayan, teka muna mga kamatsas, no? Teka muna. Bago tayo tumungo dyan sa magulong A4 na yan, atin munang linisin. Bakit kaya, ano meron kapag nag-Knight C2? Syempre, threatening matches ang threat. So, forced to capture the Knight, Queen takes, and King takes A3. Magku-Queen na. Wala bang mga perpetual check na pwedeng magawa? Alimbawa, pumunta dito para may mga check-check dyan. Magki-King A4, check, then King B5. Wala. So, sapat ang B3, Bishop C4, Knight D5 para ma-fortress ang White King. And next move ay C8 Queen na. Okay? Wala pala yung Knight C2 na yan. So, ang ginawa dito, A4, trying na mabuksan ang posisyon hanggat maaari at nag-G5 dito. Ayun, para ina Knight F6, mga ganon. Rook H7, King F8, Rook takes, matchas. So, nag-Knight takes F3. Ayan. O, teka muna ulit. Teka muna. Huwag nating masyadong bilisan. Ano? Atin muna. Kasi may mga gulo-gulo eh. Ano meron pag kinapture yan? Sisimplihan lang ng capture. So, wala bang mga pupwedeng mga maging perpetual? Kasi dito, pag na-perpetual ng black, okay na eh. Diba? Kasi nga eh, syempre, isang tira na nga lang eh. Ayun, pag kinapture, ay, oo, grabe, may excellent move pala na Knight F6. Threatening Rook H7, tapos check, capture ng Queen, then check, ayun. Kita nyo mga kamatsas, ibibitin lang pala ang Knight, bali wala pala yan. Pag chumik naman dito, kakapturein lang. Pagka chumik dyan, King A4, Queen D1, check, King A5, ayun, hanap ng mga check, Queen E1, check, King B5. Basta tama lang ang sayaw, mauubusan ng check, mauubusan. Galing, ang lalim ng position na ito Pero balik tayo sa ginawa ni Parham. At nag-Rook F2, A takes B3, Bishop takes B3, Knight to D2. Ayan na, may dangerous Queen B2 na. Puwersado na po mga kamatsas. What a play. King takes A3, ganda pala ng naging laban nila. No? Queen A5, ayun, tumagilid bigla sa tira na yan. Dapat daw po ay Queen C1. May equal naman pala na eh. May pang-equal eh. Oh. King A2, Queen C6. May pang-equal. Oh, equal oh. Hindi rin maka-Bishop A4. Halimbawa, mag-King B2, Queen B7. O, basta bantayan lang yan. At halimbawa, wala na ba ibang tira? Hindi makagalaw eh. No? Knight F6, halimbawa, trap. Para pag kinapture yan, may double. Kaso mag-King F8 lang. Lalabas, baliwala yung tinira eh. Ayun. F6, naku, baka madelikado pang bigla ang ano dito. O, F7, Queen C8, so, etc. Timplado yan, medyo malawak at magulo. Pero balik tayo sa ginawang Queen A5, check. Bishop A4, harang, Queen A6, para mapigilan. King B4, good move. Queen B7, check. Bishop to B5, bad move. Dapat daw po King A5. Pag nag-Queen A8, check. King B6. Ayun. Na dito, talagang mapapahataw na ng capture. C8 Queen, Queen takes E4, ganun na lang ang pinasok, Knight F6. Okay, pero equal ang evaluation O pero balik tayo sa Bishop B5, King H7, ayun, bad move din, King H8 much better. Grabe pala naging laban nila. King H7, King C4, King G7, ayun, Bishop to D7. Threatening C8 Queen, Queen A6 persado na, King B3, Queen B7, check. King C2, naku po, naubusan ng check. Queen A6, naka C8 Queen. Naubusan ng check. Queen E2, King B3, Queen takes E4. And last shot, sige po, pakiguess nyo po ulit. Malapasil ito mga kamatsas. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita ng Queen G8. Sacrifice the Queen. Resign. Bakit po? Pag kinapture kasi yan, mapupuwersang mas simplify to the max. So wala na, babagsak din naman yung pass pawns na yan. At importante, mapangalagaan yung G5. Yan ang importante dyan. Kasi sa bagay, kahit mawala na yan, kung mauubos naman yung mga pawns, Knight and Bishop, very easy lang yun sa nakakaalam na po ng combination ng King, Knight and Bishop, checkmate. Okay? Ayan. Pero syempre, may pawn pa dito. Mauubos ang mga pawns na yan hanggang sa makapromote yan for easier process na maipanalo ang puti. Napakatindi po ni Abdu Satorov sa kanyang naging desisyon na sacrifice Queen. Puhunan ng kaalaman, experience at tapang ng loob. Grabe, ang ganda ng laban na ito. Amazing to. Amazing. Okay, at meron pa tayong i-analyze sa isang game. Doon ko po ipapakita ang kanilang final standing after ng kanilang round robin dito sa Prague Masters na malakasang long game face-to-face tournament. Ayan, bago tayo magtapos mga kamatsats, shout out sa Kambatong Chess Club. Ayun, nagpapa-shout out po. Sa mga gusto pong magpa-shoutout ng Chess Club, lapag nyo lang po sa ating comment section below at tsatsagain ko pong ma-shoutout ang grupo or Chess Club. Huwag na pong by individual name, pasensya na po ha. Siguro Chess Club to recognize, ayun, medyo okay ako doon. Kasi marami na kayo doon pag na-shoutout natin ang Chess Club mismo. Maraming salamat po mga kamadyas. Kung kayo pa may mga komento, katanungan, lapag nyo lang po sa comment section below. At pag uwi po namin sa mga nagtatanong po ng Kamadyas merchandise, i-open namin ang aming store sa Shopee. Ngayon po kasi naka-close pa dahil umiikot po kami sa iba't ibang probinsya. Nasa probinsya pa po ako mga Kamadyas. Kaya konting na lang po panahon ay babalik na uli ako sa aking studio at hahatawin uli natin ang malakasan nating mga chess updates. Maraming salamat! Kita-kita pa po tayo, God willing, sa mga susunod pang videos.